Welcome to AgriTalks, where we discover all the agriculture issues in the world. Hi guys! Ngayon, pasisimulan natin ang AgriTalks. Unang-una sa lahat, ako ang iyong host, Daniel Mudong, at sasamahan tayo ng 4 na eksperto sa agriculture. Unang-una sa lahat ay si Mela Halorino. Pangalawa, Lance Angeles. Pangatlo, Rain Singyo. Last, Mika Cervantes. But first, before we start this video, we first watch this video that interview kay Mang Romy na magsasaka from Porac, Pampanga. Masakit yung hortelano kasi di takbo yung panakitan. Lalo-lalo na ngayon obis ang mga hortelano rin tao. Temi salida ng karelang kay, gabon. Anong pitamnan. Sakit yung hortelano. Dito ka panakitan. Malambat yung tanam kang gabo. Malambat yung paninayan. Lamig sa ako, uling may gara lang, uling manibaging elementary ra hanggang college, lamig sa ako. May lamig ka sakit, uling may gara lang. Iratik maniking barangle, di kami mo doon yung kung... So, based sa na-interview natin, what is the state of our agriculture ngayon sa Philippines? I think, ang masabi ko lang, mahirap. Mahirap para sa mga farmers. I was actually emphatic kay Mang Romy sa sinabi niya, and it is actually sad na ganun yung nararanasan ng mga farmers dito sa Pilipinas. Kikita natin sa nasabi niya, based sa nasabi niya is, super konti na lang ng mga farmers ngayon and halos matatanda na. So, nag-increase din yung population. Pagaya niya na We will talk about sa growing population ng Philippines and also the decrease of agriculture products. So, what's your take about that? Ngayon, di ba katulad ngayon, like, dati sa farm namin is super luwag pa, walang mga bahay. Makikita mo talaga yung ganda ng farm. Ngayon, as the population grow, syempre kailangan nila ng shelter na matutuluyan. So, ngayon sa farm, super dami na ng mga bahay. And syempre, ano naman yung pagtataniman ng mga farmers, di ba? And speaking of growing population, kasi kapag mas malaki yung population, mas maraming supply yung kailangan. So, mas malaki yung demand. So, yung mga tao, they need to produce more para sa kanilang everyday life, para sa kinakain nila sa araw-araw. Ang problema, hindi yun nasasabayan ng mga farmers kasi yung number of farmers decreases. So, yung supply is pababa habang yung demand is pataas. Anong maaaring disadvantage ng pag di natin na-solve tong problem na to? Malaking disadvantage kasi kapakanan ng mundo yung nakasalalay. Kapakanan ng mga tao, kapakanan ng mga farmers especially. So sa decrease ng farmers, so yung mga anak nila, yung mga anak ng farmers, mas pinoportray nila na opportunity sa mga syudad kung saan mas natutulungan nila yung mga magulang nila or ayaw nilang pumasok ulit dun sa buhay na nangyari sa mga farmers. Tapos yung isa na din yun sa social stigma o yung mga prejudice ng mga kabataan ngayon towards farming na nawawalan na lang sila ng dahil sa kakulangan nila ng knowledge about sa farming or information, hindi nila alam na pwede para pagkakitaan pa yung mga farming na sa tingin ko kung malalaman nila yun, medyo mas mamomotivate pa sila mag-farming ngayon. Pero yung problema kasi doon, kahit sabihin natin merong kita sa farming, hindi yun nare-reflect talaga sa mga nangyayari ngayon. Kasi yung mga farmers, halimbawa, yung isang sako ng kangkong, nabebenta yun ng mga farmers ng 3-4 na piso. Tapos pag darating na sa merkado, magiging 50, magiging 100. That's a problem. Yes, so yung bayad and yung parang price na nakukuha natin sa farmers does not meet the efforts na parang ginagawa ng farmers sa atin, no? So next, anong masasabi natin sa sa government natin? Anong ginagawa ng government natin para sa farmers ngayon? Kailangan talagang kumilos ng gobyerno. And I think the government is doing
a simple job but not so literally nakaka-amaze na job kasi the government is just doing the bare minimum. Nagbibigay ng subsidy sa mga farmers, Magna Carta for Farmers, isang law na nagpoprotekta sa mga farmers, but it is not enough. Yung sa India, yung decreasing farmers na din sa yung number of farmings nila. Yung iba kasi more likely na sa syudad na, nagtatrabaho sa iba't iba din, or minsan nag-aabot pa sila. So pang yung basic necessity na food, nagkaka-food shortages na din, lalo na sa mga nasa laylayan. Like sa Japan, yung solution nila doon is mataas na, kukuha sila ng mga OFW to work para sa farming. So, nag-aano sila ini-increase nila yung salary para may mag-work as a farmer doon. So, yun naman, yung Japan tsaka India lang din. So, both naman sila. Kumbaga, hindi pa nila masyadong ina-interrogate yung mga farmers. Nagpo-focus sila sa improvement ng technology. So, parang nakukulangan na sila. So, parang na-outgrow na, naiiwanan na yung mga traditional na farmers. So, parang yung, yung improvement na nagko-continuous na yung technology na yun. However, kung makikita natin yung nangyayari, kaka-focus natin sa traditional farming dahil nga sa kakulangan sa lupa, there's no big improvement. Paano tayo unlad kung hindi natin gustong pag-aralan yung modern technology, di ba? Kasi ngayon, nabubuhay tayo, kung isipin nyo talaga, like, puro technologies na lang yung help din sa atin para mas mapabilis tayo. Yes, so we need to utilize it and exploit it. Yeah. Besides all the solutions na mga nagagawa ng ibang bansa at sa ginagawa natin sa Philippines, for you, pwede natin gawin para sa farmers natin? Para sa akin, mag-reach out muna sa mga tao na i-inform sa kanila through seminars or So, sa akin naman, nakikita ko ngayon na yung siguro sa akin is bigyan ng title yung mga lands. Kasi ngayon, aware naman tayo sa mga real estate na parang hindi nila binibigyan ng kapakanan yung mga farmers. Kaya yung, kunyari, tatanim yung mga farmers, pero yung pinakalupa nila, hindi sa kanila yan. So, yung pinaka-bare minimum, yun ay nakukuha nila. For me, I have 3 solutions. First is a governance solutions. Kailangan natin ng mga batas to not just protect the farmers, but to give them a regular subsidy. And number 2 is centralized farming. Kasi yung farming dito sa Pilipinas, nagiging business siya. When we say business, napakaraming mga nangyayari sa business world. It is becoming corrupt and hindi siya na ma-manage na maayos. And number 3 is to exploit and utilize the modern technology. For example, yung mga farming practices na gumagamit ng less irrigation, na hindi na kailangan ng lupa. And that are something na makakatulong sa mga farmers. At hindi lang sa farmers, kundi sa bansa at sa buong mundo. It's too good to hear na meron tayong naiisip na solusyon. At para sa akin is important na magtulong-tulungan tayo na maisip na masolusyonan. For me, the problem in farming is a social issue. Kaya everyone should be involved. Sa mga kabataan, kung kailangan nating bumoses tayo. Tumayo tayo para sa mga magsasaka dahil sila ang dahilan kung bakit meron tayong pagkain sa ating pagkainan. And of course, let us all appreciate the effort that the farmers give. So, ending this, thank you for listening. Again, I'm your host, Daniel Muldong. This the guest. I am Lance Miguel. I am Mela Halurina. I'm Rain Singyo. And I am Mika Cervantes. See you again for the next